morning mga katanim. So, magsasawing tayo ngayon. Sasawing natin itong Palermo. Ang Palermo, ito yung sili na malaki. Bakit talaga. No, ito yung pinakamatamis na sili din. Mas matamis pa ito doon sa Masilya at saka sa Bachata. No, yung ating tinanim, kung babalikan yung video, yung yellow at saka yung red. Itong Palermo, may ano rin to, mayroon dito iba-ibang kulay, pero itong Palermo ay red. No, red na to. Pero minsan, parang green siya, papunta ng brown bago siya mag-red. Okay, so yan. So yung mga buto niya, ito mga katanim, yan ang seeds niya. Masyadong maliit. Ngayon, pag tanim nito, well, kagaya lang din ng kuhan, ng lettuce natin, huwag mo ibabao ng maigi. Kaso ang germination nito, matagal, hindi kagaya ng lettuce natin na 2 days, nasanay tayo, sprout ka agad, di ba? Ito, abutin to ng 4 days, minsan 7 days, depende sa temperature. Situational to mga katanim ha. Kaya minsan ilalagay nyo to sa room temperature. Kasi hindi siya mag-sprout, hindi magputok yung seeds. Kung masyado malamig, akala nyo nasa rep pa din siya. No? So ngayon, well, ang iba, binababad muna to sa tubig, 2 hours lang para mag-pre-germinate, no, ang iba, no? Be sure na ang ano nyo, ang pag-keep ng seeds, yung pagtago ng seeds nasa rep. No, mahirap kasi kung nasa labas na bibilad, mainitan. No? So ayan. So bubutas ka rin ng maliit dito, well. Ganyan lang sa gitna kasi itatransplant din natin to. Maliit lang din, ganyan. Doon natin ihuhulog para pag nasa gitna siya, madali natin makuha yung pag-transplant na. Okay. So, ang germination, tatandaan, kadalasan, 4 days. To 7 days, no? Depende doon sa temperature natin. Kung mainit, kailangan po heat. Kailangan ng init bago siya mag-germinate. Kapag malamig, hindi siya mag-germinate ito. No? Kaya, akalain mo bakit ganon. No? So, ganun lang, bubutasan na, napakababaw kasi yung sa lettuce natin, medyo malalim dito sa ginagawa kong butas ngayon, no? Ito, mababaw lang, mahihulog lang natin dyan yung seeds. Okay? After that, ayan, ihulog natin, ganyan, pagpatuloy mo na lang ito, ihulog natin yan dyan sa gitna, yan, nakita mo, kitang-kita pa din yung buto. Kitang-kita pa rin. Hindi siya masyado malalim. No, ganyan lang. Pero germination natin. Jejolons ka lang dyan. Okay. Hindi nasusot. Masyadong pasmado ng kamay ko. Okay. So, ganyan lang. Okay. O, tuloy mo to ha. Anong next na gagawin nito mga katanim after na maihulog ang seeds? So, nalagyan ko na to 2, 4, 6, 8. Dito ka na oil. So, yan. Ang iba wala pa butas ha. No, pakita lang natin diyan sa mga katanim natin. Yan, ganyan lang. Ngayon, well, after natin maihulog ang seeds, anong gagawin? Spray din ng tubig. Oo, pero wag mo muna itong ibababad. Kasi mag-a-absorb siya ng tubig, mag-overwater. No? Hindi natin to ibo-bottom drenching kaagad. Ang bottom drenching natin dito, mga katanim, after 4 days mula nung pag-tayo, pag lumabas. 4 days pag lumabas na. No? Unang araw yung pag lumabas nun, unang araw na yon. Bibilang ka ng 4. So, matatanda, may kita mo, malaki na yung 2 dahon niya. Doon mo na siya ibo-bottom drenching. Okay? May kiss na rin yon. Yung kiss nun, 1.2 easy. 1.2 lang muna. Hanggang transplant tayo. Dire-diretso yun. 1.2 easy. Dire-diretso. Ang pH, ano pH? 6.1. Okay? So, ang iba magtatanong, kailangan ba may iron na ba? Yes. May iron na. Kailangan natin ng iron dito kasi fruit bearing na to. Para yung stem niya, no, maano kaagad, matibay, hindi siya kaagad mababali. May iron na siya. Ilan din, kung inihalo niyo yung iron doon sa B solution, mas maganda. Kasi 2mLA, 2mLB, kasama ng iron. No? Pero kung wala, 2mL iron din. So that is 1.2 easy. Kaya dinuturo ko sa inyo mga katanim, yung easy, kasi pagdating ng transplanting, ilan ang kailangan na dahon? 4. Pero hindi kasama yung cotyledon. Hindi yung
kasama yung unang dahon. Yung unang dahon kasi, pag lumabas yon, bottom drenching ka. Yung pag lumabas yung apat na true leaves, yung totoong dahon, saka tayo mag-transplant. Okay? Pag-transplant natin, ang easy ilan? 2.0. Diba? Tinuro ko, 2.0. Upon transplant. So, doon na tayo yan sa system natin. 2.0 na ipapatakbo natin. Pero pagbabad natin ito, bottom drenching, no? After ng 4 days, doon sa pag sprout ng dalawang dahon ng cotyledon, after 4 days nun, bottom drenching natin ay 1.2 easy. Okay? So, ganun yun. Mga katanim, 1.2 easy. Dire-diretso. Pagka-transplant, bakit kailangan itaas ang easy? No? Kailangan bakit 2.0? Kasi para ma-establish na yung roots. No? Yung roots niya, ma-establish na doon sa grow bag niya, sa pagtataniman niya kung saan siya mamumunga. Dito, hindi pa natin ipapa-establish yung roots niya. Kailangan niya lang maging stable yung stem at makareceive siya ng yung dahon niya. Then, pag na-transplant tayo doon, saka tayo mag-pruning. Diba? Papa-split na natin ng dalawang Y. Okay, so by schedule yan, mga katanim, by stages, yun natin gagawin. Pag na-flowering, iba naman ulit ang easy natin. Flowering ay 2.2 easy. Kapag fruiting, 2.4. Okay? So, ito yung para sa sili natin. So, ito ay Palermo. No? Ito yung malalaki. So, tuloy natin yung sowing. Well, so, may mga magtatanong, comment lang sa video. Kung may mga questions kayo. No, ang tabayanan nyo itong Palermo, makikita nyo to sa update. No? Yan. Okay. Kung sa magtatanong, ano naman ang gagamitin naman na medium doon sa pagtataniman? No? Coco peat lang. No? Coco peat lang. Kung wala kayong coco peat, pwede yung carbonized rice hull. Pero wag yung rice hull, kailangan makarbonize. No? Yan. Itong seedling tray well, galing to sa sa Mega Packaging Corporation. No? Matibay ba? Pinakita ko siya. Ay, matibay? Hindi na babali? Hindi na babali. Maganda? Maganda. Maganda. Sa Mega Packaging ito. Yan. Ang laman nito na ano na to, seedling tray na to ay 50, no? 50 ang holes nito. Yan. Hindi lumulundo. Kahit hawak mo, no? Kahit basa, hindi yan lulundo. Unlike yung ibang seedling tray na plastic, pag bit-bit mo, ganon, lundo na. No? Pag matagal mag-germinate, mga katanim, ano nyo lang, no? Talagang, minsan inaabot ito ng 7 days ang germination. Medyo matagal kapag fruit bearing. Okay, ilan naman ang ilan months naman bago magbunga. Kadalasan umaabot ito ng 38 days. No, depende naman doon sa fertilization nyo. Kasi may way tayo na ini-stress natin ang tanim. Pag na-stress ang tanim, ito yung magpo-produce na siya ng new kumbaga yung kanyang spring niya, no? Kasi akala niya mamamatay na siya. No? 'Yun. So na siya. Okay, natapos na. Well, 50. Kulang isa, baka naiwan doon. So, busiin mo na 'yon. Kaya kulang ang bilang. Okay? So, after this, spray na tayo. Okay? So, ang kailangan natin na seeds ay 60. Based doon sa ating plan. Kasi 60 ang bugs natin na pagtataniman. Kaso, well, we are not sure kung lahat matutubo. So, dapat mayroon tayong room na buffer, no? Na pwede na tayo magdagdag. Kung 60 ang tataniman natin, gawin natin 80.
So ganyan lang mga katanim yung seeds nandiyan lang halos sa ibabaw. No? Hindi siya baon na baon. Yan. Itong seedling tray na to ay seedling tray ng Mega Packaging Corporation. Okay. Yan. Bago ito blawal isang gagmay lang atir. Ito blawal? Na. Cinta na. So, 80 na. So, Palermo yan. Label natin. Mga katanim, after natin ihulog ang buto, wag na wag niyong kakalimutan na lagyan nyo ng label. Especially kung iba-iba yung itatanim nyo. Diba? Ito, Palermo. Ito naman ay Masilya. Then, sa kabilang natin, ilalagyan nyo ng bachata. Kailangan ma-label natin kasi pare-parehas ang itsura niyan. Kapag tumubok, kapag nagbunga lang, yun lang mong pagkakaiba. Diba? So, ganun, no?